binigay mo na lang. Hindi ka na sana nabubugbog ng gusto. Ang kulit mo eh. Sinabi nang ibigay mo na. Ayaw mo pang bitiwan. Ginulpi ng mga lasing ang lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay at makuha nila ang alagang tuta nila. Nang ito ay nagawa ng tutang makagat ang lasing. Dahil dito, nagawang sipain ng lasing ang hayop bago pa ito makatakas. Talsik ng aso sa sementadong barkada. Yan, pre. Nangihina na. Madali na lang yung mapupulutan. Habang isinasako ang nanghihinang hayop, pinag-uusapan ng mga lasing ang kanilang gagawin. Biglang lumitaw ang isang nilalang sa kanilang likod na tila nagkikimkim ng galit habang papalapit sa kanila. Nang tuluyang lumingon ang isa sa kanila ay agad nitong kinalmot ang mukha nito. Sabay kalmot sa sikmura at hukot sa lamang loob. Nawindang ang kasama nitong lasing. Bago pa tuluyang makatakbo ay tinalon siya ng nilalang at ilagat sa liig hanggang malagutan ng hininga. Yay! 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 Good morning, nanay. Good morning, tatay. Aba, ang aga mo namang nagising. Oo nga. At may salwal ka pa ngayon ah. Kasi nga po, big boy na ako. Hindi ako umiisigaan nga. Talaga? Kaya na kaya mautusan ng big boy at ibili ang nanay at tatay ng kape at tinapay sa tindahan? Opo! Oh, ito ng pambili anak. Dali lang po, tatay ha. Maglilimaos lang ako ha. Ganito kasaya ang batang si Buboy. Ngayon kasi ang araw ng kanyang ika-10 taong gulang. Ang araw na matagal din niyang hinintay. Pinanghawakan kasi ng bata ang pangako ng kanyang mga magulang. Na sa kanyang kaarawan ay papayagan na siyang magkaroon ng alaga. Bagay na kinaigitan ni Buboy sa kanyang mga kalaro. Unti-unti kasing nababawasan ng mga kalaro niyang bata sa kadahilanang mas nakikipaglaro na ito sa mga alaga nila. Ang isa niyang kalaro ay may alagang sisiw. Ani ng kalaro niya ay aalagaan niya ang sisiw hanggang maging manok. Nang sa ganon ay hindi na nila kailangang bumili ng itlog sa tindahan. May kalaro din siyang may alagang bibe. Palalakihin din ito at tuturuang lumangoy sa irigasyon. Ang isa naman ay may alagang kuting na palalakihin at tuturuang manghuli ng mga daga. Ang isa naman niyang kalaro ay may alagang dagang kosta. Hindi daw ito katulad ng mga dagang namimeste sa bahay. Dahil kulay puti ito, kaya naman mabait daw iyon. Walang maiyabang si Buboy dahil ayaw ng kanyang mga magulang na mag-alaga ng hayop. Ayaw nila ng mabahong amoy ng mga ito. Wala rin silang oras mag-asikaso para roon. Matagal nang humihiling si Buboy ng alaga. Palagi niyang kinukulit ang kanyang amang si Danny. At paulit-ulit itong tumatanggi sa kanyang anak. May pagkakataong dinamdam ng batang si Buboy ang pagtanggi ng kanyang ama. Kaya naman kinausap na ito ng kanyang asawa.
at napagkasundo ang pagbigyan si Buboy kung makikitaan ito ng kakayahang mag-alaga ng hayop. Tatay, ngayon na po yun, di ba? Oo anak, ngayon na nga yun. Makakalimutan mo ba anak, isinulatan mo yung mga araw sa kalendaryo natin hanggang sa petsa na nakabilog eh. Anak mo nga talaga to, sigurista eh. Ano ba naman, tatay? Lahat sila may alaga na. Ako, wala. Nakikinood lang nga ako sa kanila kasi ayaw nila pahawak sa akin. Kasi daw, baka mamatay. Ang damot nila Naku, kawawa nga talaga. Baka naman kasi sinasakal mo yung bibi at sisiw. Kaya ayaw nilang pahawakan sa'yo. Tapos yung kuting niyayakap mo pa ng mahigpit kaya hindi nakakahinga. Hindi po, no. Hinihimas lang. Ganun po dapat. Sabi nga nila, langgam na lang daw ang alagaan ko para hindi mahirap alagaan. Pwede naman yun anak. Tapos maliit sila kaya hindi mo sila pakakainin ng marami. Nanay, Binibiro ka lang ng tatay mo. Oo nga, biro lang. O, pagpunta natin sa bayan. Kung nasa magkano lang ang kaya ng tatay, yun lang ang pwede anak ha. Opo, salamat, tatay. Ano palang alaga ang gusto mo, Buboy? Kalabaw po. Nasamid si Danny habang humihigop ng kape. Natawa naman silang mag-asawa pagkatapos masamid ni Danny. Tumawa na rin ang bata dahil sa reaksyon ng kanyang tatay. Pagkagaling sa palengke ay tumungo sila papuntang sentro ng bayan. Naglalakad sila papuntang pet shop. Nang mapadaan sa tulay ay nakita nila si Lola Amor, isa sa mga matanda sa kanilang lugar. Aswang yan! Malis Aswang! ka! Aswang! Aswang yan! Aswang! Balik Malis ka ka! dito! Aswang! Nakakain ka ng bata. Nakita ni Buboy ang ginagawa ng mga bata sa matandang si Lola Amor. Bukod sa kanilang sinasabi, ay binabato rin nila ang matanda. Dahil sa katandaan ay umiiwas at sinasalag lamang ito ng matanda. Nagsikahulan naman ng mga alagang aso ng matanda. Ang pasaway talaga ng mga batang to. Wika ni Danny na mula sa kinatatayuan. Lumapit naman si Buboy sa mga batang ng babato. Hoy, bata! Ba't niyo inaawi si Lola? Aswagan eh! Nangain niyo ng bata. Nakita niyo ba? Hindi yata Sabi nila, nangangain siya ng bata. Nahati ang katawan niya sa gabi. Tapos naungo siya ng bata. Mukha ba siyang puti yung katawan? Kita mo yan? Buo nga siya Matanda lang siya. Dapat nga hindi kayo natatakot kasi mababaho kayo Hindi ko bukuhan na mababahong bata yung aswang. Kahit atatrak ng basura, hindi kayo kukunin Anong sabi mo? Nang mainis ang mga bata sa sinabi ni Buboy ay umamba sila na para babatuhin siya. Ngunit lumapit ang mga aso ni Lola Amor sa mga bata at inangilan ng mga yun. Sa takot ng mga bata ay tumakbo sila. Umamba naman ng paghabol ang mga aso ngunit hindi sila tumulong at tumuhol na lamang. Nang makaalis na ang mga bata ay lumapit naman ang mga aso kay Buboy. Tumakbo palapit ang mga magulang niya nang makitang pinagkakaguluhan na si Buboy ng mga aso. Itatawid pa sana ni Danny ang mga ito. Ngunit nagulat siya nang makitang kumakawag ang mga buntot nito. Malambing na dinadambahan ang kanyang anak na tila naglalaro. Tumatawa naman ang kanyang anak kaya nawala ang kanyang pangamba. Nang makalapit sa anak ay sumipol ang matandang si Lola Amor. Tumakbong papalapit sa kanya ang mga alaga. Lumapit din si Buboy at sinundan ng kanyang tatay. Lola, alaga niyo po sila? Oo, apo. Alaga ko sila.
Apo niyo po ako? Ay, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam ang pangalan mo, Apo. Ako po si Buboy. Siya naman po si tatay. Ikinagagala kita na makilala, Buboy. Ako nga pala si Amor. Maraming salamat sa iyo ha. Wala pang ano man, Lola. Naku Lola, may sugat po kayo. Wala, may sugat nga. Ay, nako. Kaya pala makirot ang ulo ko. May inabot na maliit na tuwalya ang misis ni Danny sa kanya. Siya namang ibinigay nito kay Buboy upang ipunan sa nagdurugong sugat ng matanda. Lola, ito po oh. Salbahay kasi yung mga batang yun eh. Lola, gusto mo po ng siopaw? Sige. Maraming salamat ha. Magandang pagpapalaki ninyo sa inyong anak. Sige po, Lola. Aalis na po kami. Hindi pa po kami ng alaga eh. Buboy, anak, magdidilim na eh. Sarado na lahat ng tindahan sa sentro. Umuwi na lang muna tayo at sa susunod na araw na lang tayo bibili. Tatay, sabi mo ngayon tayo bibili eh. Kasi diba, ngayon birthday ko nga. Oo, pero pag pumunta tayo, wala na tayong maabutan. Mapapagod lang tayo. Magluluto pa ang nanay at tatay. Sige po. Malungkot si Buboy sa sinabi ng kanyang tatay. Palubog na kasi ang araw nang subukan nilang magtungo sa sentro. Ay, sandali. 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 Napalingon ng pamilya nang tawagin sila ni Lola Amor. Pinalapit sila at muling kinausap. Tinanong niya si Danny kung totoong kaarawan ng batang si Buboy. Nagsabi ito ng oo at napabati naman ang matanda. Sabi niya, dahil mabait na bata si Buboy ay ibibigay niya ang isa sa mga anak ng kanyang mga alaga. Muling sumipol si Lola Amor at lumapit ang isang aso na may kagat-kagat na isang maliit na puting aso. Kung ayos lang naman sa inyo ibibigay ko na ito. Ito nga pala yung huling anak ng aking alagang aso. Naipamigay ko na kasi yung iba at ito na lang yung naiwan. Alam mo na, masyado na kasi ako matanda para mag-alaga pa ng marami kaya pinamimigay ko na. Pero ito ay regalo ko na sa iyo, Buboy. Talaga po? Natutuwang wikan ng bata. Ay, huwag kayong mag-alala. Napaturokan ko na ito nung magkaroon ng paturok para sa rabies nung mga nakaraang linggo dyan sa may barangay. Tatay ang ganda ng aso. Sige na tatay, iuwi na natin. Sige na po, please. Salamat po Lola Amor. Alagaan po namin siya. Masayang binitbit ni Buboy ang bagong alaga pa uwi. Ganon din naman ang siya ng kanyang mga magulang. Halos ayaw kasing bitawan ni Buboy ang kanyang alagang aso. Nang makauwi sa kanilang bahay ay naghanda na ang mag-asawa para may pagsaluhan sila sa pagdiriwang ng kaarawan ni Buboy. Masayang masaya ang kanilang hapunan. Habang kumakain, panay naman ang tanaw ni Buboy sa ilalim ng labesa. Nakabantay kung naroon pa ang alagang aso. Tinatuwa rin ni Danny ang ibinigay ng matanda dahil nakatipid sila kung bibili pa ng alagang hayop. Kung may sayang nararamdaman ang mag-ama, nag-aalala naman ang kanyang ina. Oh, bakit naman? May problema ba? Hindi ba si Lola Amor yung napapabalitang aswang dito sa atin? Naku, baka yung aso na yan aswang din. Mahal, alam mo, hindi ko alam na naniniwala ka sa aswang. Lalo na sa mga sabi-sabi. Nag-iingat lang naman ako. Baka kasi mapano yung anak natin Hindi naman siguro. Nung kasama natin siya, hindi naman ako nakakaramdam ng kilabot o anuman. Parang normal na matanda lang siya nung kinakausap natin. Alam mo, nakakatuwa nga kasi nasabi niyang maganda ang pagpapalaki natin kay Buboy. Yung pagkakasalita niya, hindi naman parang nagbabanta o nagpapahiwati na kakainin niya yung anak natin.
Sigurado ka ba? Yun ang nararamdaman ko. Alam mo, baka gutom lang yan, mahal. Kaya kumain na lang tayo. Hindi nawala ang agam-agam ng nanay ni Buboy. Dahil sa mga sabi-sabi, hindi may iwasan ng isang ina na protektahan ng kanyang anak. Ngunit ganun pa man, natapos ang araw na yon ng maayos. Masayang natulog si Buboy habang katabi ang tuta. Masaya rin naman itong natulog sa kanyang tabi. At yun ang simula ng isang maligayang yugto ng kanilang pamilya. Lumipas ang mga linggo at tinawag ng kanyang anak ang aso na si Puti. Ngunit hindi ito tumutugon kapag ito ay tinatawag. May mga pagkakataon na ang aso ay nananatili sa loob ng bahay at nakaupong nanonood sa nanay ni Buboy, lalo kapag nag-aasikaso siya sa kusina. Ito ang palaging ginagawa ng aso kapag pumapasok sa eskwela si Buboy. Minsan pa nang umuwi si Buboy ay sinalubong siya ng aso pagkapasok niya sa pinto. At nang umakyat upang magbihis, ay bumalik ang aso sa panonood sa kanyang ina. Nang minsan tawagin niya itong muli ay hindi siya pinapansin. Paulit-ulit niyang tinatawag ang aso. Lumilingon naman ang nanay ni Buboy at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Wika ng anak, tinatawag niya si Puti. Ngunit ayaw nitong sumunod sa kanya. Nakaupo lang at ayaw lumapit o umalis. Sabi pa niya, tila nagbabantay ito sa kanyang nanay. Napansin din ito ni Dani. Oo nga, Nay. Lagi siyang nakatingin sa'yo dyan sa kusina, nakabantay. Lumingon ang aso kay Dani at muling tumingin sa kusina. Namangha at natuwa ang mag-ama sa nangyari. Pantay! Agad na lumingon ang aso at lumapit kay Buboy. Tuwang-tuwa naman ang bata. Nakipaghabulan ito sa alaga habang tinatawag ang pangalan niya. Ayaw mo pala ng puti, mas gusto mo pa yung Bantay. At sa bagay, yun ang ginagawa mo. E di, ikaw na si Bantay. At pumahol ang aso na parabang sumasang-ayon. Mula noon, tinawag na nila ang aso na si Bantay.